Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie today. Halika, pag-usapan natin itong nagva-viral na mga video ni Tito Mars. Hindi ko alam kung gaano karami na sa inyo ang nakapanood nito. And I really want to hear your thoughts about this. Ayan. Tingnan natin yung reaction dito ni Tito Mars. Actually, meron pa siyang isa na merong kamatis, malaking kamatis. Oh. 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 Diyos ko. Ay, oh my God. Susubukan ko. Uulitin natin. Oh. Tingnan natin tong isa. Ay, dito? Ganun lang ba? O ano ba? Hindi ko alam. Ayan. Ito na. Alam mo, kung mapapansin niyo mabuti guys, no? Tingnan niyo yung tingnan niyo yung bahay ni Tito Mars. I don't know kung sa kanya yan, diyan siya talaga nakatira or pumunta lang siya diyan. Obviously, hindi naman itong kumbaga what I'm trying to tell you guys is that hindi naman yung tipo ng tao itong si Tito Mars and never nakakain ng pagkain na kino-consider na staple sa mga grassroots nating mga kababayan. Okay? Diretso tayo. Tatanggalin ko na muna tong face mask ko kasi kakayanin ko. Oh! And then, kung maalala nyo guys, no? Meron din siyang isang parang masyado siyang mas naging matunog. Okay? Nung nag-react siya sa mga ni Diwata, Pares Overload. Ayan. Pakinggan lang natin yung few parts. Nung nakaraan, gumawa ako ng video tungkol nga dun sa parisan ni Diwata base sa pictures na nakita ko na kumakalat sa TikTok. Tapos sobrang daming tao na medyo hindi naintindihan yung sinabi ko dun. Tapos feeling nila, naninira na naman ako, sinisiraan ko daw yung parisan ni Diwata, bakit daw ayoko na namang umangat yung tao. Alam niyo yun, yung mga normal na sinasabi nila kapag ako'y nagsasalita. Tapos, nag-live tong si Diwata. May nagtanong sa kanya kung ano nga daw yung masasabi niya doon sa video na ginawa ko. Ito yung sabi niya. Ayan, naka-live siya niyan, tapos tinanong siya doon about sa video. Nakalungkot na kasi yung pagpa ng LGBT, na-concern down ko no. Gusto, Ako yun. na ma-advise mo. Okay. Ano ginagawa ko sa buhay ko. Di ba sabi ko nga, dati nung nakatara ko sa layang ng tulay, hindi naman kita nakita, hindi ka naman naging concern sa akin. Kung gano'n naging negosyate din ako, may mga concern ka na ganito, ganyan. Alam ko naman lahat yan eh. Sa panahon kasi ngayon, medyo wala pang pwesto, di ba? Kaya ganyan nakalagay yung ating mga paninda. Pero if binigay na ni God talaga yung pwesto na hinihiling ko, maayos na yan lahat. Simula sa mga tauhan, simula sa mga organization, sa pagsuserve, mga gamit, naka-organize lahat. Kaya huwag niyo akong pangunahan kasi alam kong ginagawa ko. Hindi ko kailangan ng concern daw kuno for the views. Hindi ko kailangan ang mga advice kasi alam ko naman ang ginagawa ko, alam ko tama at mali. So para dun sa bakla na hindi ko naman sa kilala kung sino pa man. So hindi ko kailangan yung concern mo daw. Alam ko yan, maghintay ka na huwag mo pang pangunahan at ingay. Kung hindi mo feel yung tenta ko, huwag ka na lang mag-comment ng against me kasi hindi talaga maganda ang tapas ng bunganga mo doon sa caption mo, kung ano pang mga binanggit mo, mga itis-itis, mga taga-taga na nato. Hindi, kasi lahat yan, malinis mo yung pagkain. Para yun naman sabi mo. So basically, hindi naman yun yung topic, but medyo nagkikreate nga ng ingay itong si Tito Mars. Ngayon, tinapatan siya ni Brian Boy. I don't know how many of you know Brian Boy. Yan. Panoorin natin si Brian Boy dito. Then, sasabihin ko kung ano yung naging observation ko between sa dalawa. Yung video ni Tito Mars, so ang ginawa ko,
pumunta ako ng Louis Vuitton para bumili ng sardinas. Halika, kainin natin. Nakabahan po ako, grabe. Aminin ko po, I am a lady of the people. Lahat naman kinakain ko. Kumakain po ako ng isaw, kumakain po ako ng kwek-kwek, kumakain po ako ng Jollibee Chicken Joy. Pero pagdating po sa sardinas, aaminin ko po talaga, this is one of the most challenging things in my life. Halika, buksan po natin. Oo po, na pagkain po ng mahirap yung sardinas. Kasi yung, mura lang po yung bili ko dito. Siguro yung binili ko po siya, 18,000 euros. Kayo na po mag-calculate sa Philippine pesos. So, murang-mura po siya, 18,000 euros for a packet of one. Ay, nalaglag. Sa Europe, meron po siyang limited edition. Ayan, totoo po siya, legit. Limited edition po yung sardines. Ang ganda ng packaging, di ba? Buksan na natin! Ano daw? Kung Gustav. Tingnan nga natin yan. Ayan, continue. Nakita ko na. So, it's a Swedish sardines, guys. Ayan. Is 5.99. Hindi po 18,000 euros. Close natin. Yan yung inopen niya. Ayan, oh. Diba? Oh my God. Grabe, kinakabahan po ako. Ano kaya yung amoy ng sardinas? Ang itsura ng Louis Vuitton sardines. Yung amoy po niya, parang napaka-specific po talaga siya. Hindi po siya amoy maasim. Para siyang amoy pawis ng mga tiyanak na pamangkin. Nilagay ko po siya sa, sa crackers kasi medyo malansa po talaga siya. Ito na, kainin na natin. Yummy. Hoy, huwag kayo mag-aksaya ng pagkain ha. Food waste is bad. Ako hindi. Pero tuwang-tuwa ako nung napanood ko yung video ni Tito Mars. So, ang ginawa Okay, dun sa mga hindi nakagets dito sa ginawa ni Brian Boy, gumawa siya ng parody kung paano umarte si Tito Mars. And we all know naman, especially those people who know him and follow his social media accounts. Okay? So here, may nag-comment. Okay? Sabi ng Blade, sinapak ng kahirapan si Tito Mars. Kasi, okay, dito sa Pilipinas, we have this depiction na pagka meron, very staple ang sardinas sa mga relief goods. Di ba? Okay. Pangalawa, typical na kinakain di umano ng mga mahihirap lang. That's not true. Kasi marami pong klase ng sardinas. We have the so-called Spanish sardines. We also have this belly bangus sardines. Marami pong iba't ibang klase ng sardinas. Okay? And ang hindi naging maganda is gumawa ng content si Tito Mars para mabigyan ng interpretation ng ibang tao. Again, it's always when you create a content, it will always be open for interpretation. 'Di ba? Marami tayong mga kababayan na ang tingin doon ay mata pobre si Tito Mars. Marami ring nagsasabi at nag-iisip na siya ay napakaarte. 'Di ba? At meron din mga nagsasabi na kailangan lang for the views and all the shebang. We know the whole 9 yards, no? Kabisado na natin halos yung comment nung mga tao. Pero itong entry ni Brian Boy dito, isa lang ang gustong patunayan dito ni Brian Boy. Ang sardinas po ay hindi pagkain ng mahihirap. Ang sardinas ay kinakain ng lahat ng tao, magkakaiba man ang mga estado ng kanilang pamumuhay. 'Di ba? That's one. Number 2. Sabi nga ni Doc Adams, I remember watching
rather reading this article, this PubMat. Sabi ni Doc Adam, the most famous vlogs in the Philippines are mindless dumb pranks, chismis, or poverty porn. Bukod pa dyan, these vloggers promote and sell unethical BS to their audience. Gambling, networking, companies, and expensive vitamins on weight loss. Drinks are all commonly seen being promoted excuse me, on their channels. In other countries, vloggers become famous for food, travel, commenting on topical issues, catching and debunking scammers in science. When will Philippine audience learn to appreciate content that offers them value? When will Filipinos stop wasting their lives consuming rubbish, mindless, and at times harmful vlogs? Yun yung mga example ng ginagawa ni Tito Mars. Okay? Some people see it as very entertaining. Okay? You will be surprised that there are still a lot of Filipinos, okay, na ini-enjoy yung mga educational content. May kita niyan sa iba't ibang klaseng content creator na nag-o-offer ng educational content. I don't know if you are aware of Team Laika. Tama ba? Hanapin ko siya, Team Laika. This content creator, ang dami niyang nagiging views. See? Maganda yung kanyang mga tinuturo. You'll be very surprised na ang dami-daming nanonood sa kanya. Kasi ito, you don't only make an effort to create, sabihin na lang natin, educational content, but you yourself, you get educated eh. 'Di ba? It is the same thing what Attorney Libayan is doing as well as Attorney Claire. So, edu content ang mga ginagawa nila. Kasi may mga tututunan tayo sa kanila when we talk about the laws, 'di ba? Even the processes itself or the remedial, 'di ba? Yung mga procedures ng court. Pero, pag kinumpare mo ito sa ibang mga content creator who's really doing a lot of rubbish, mas marami silang views, mas marami silang content. 'Di ba? Even sa politics. Alam mo, marami lang nagmamagaling about politics pagdating na ng panahon ng eleksyon. 'Di ba? Natatawa pa nga ako that there are a lot of people talagang mag-aano sa mga ipagdebate. Samantalang dun lang sa content nila, punong-puno ng kabasura yung mga pinagsasabi. Kayo ba mag-a-agree kayo sa sinasabi ni Doc Adams dito? Which is sinabi niya to last 2022. Ngayon, ito bang ginagawa ni Tito Mars? Is it really for entertainment or for the views or para lang lalong magkaroon ng galit ang mga tao sa kanya? Sana no, pag nag-create tayo ng content, yung wala tayong sinasagasaan na mga tao na nagsasuffer ng kahirapan. Tapos may mga gaya ni Tito Mars nagpapakita ng kaartehan. Wala naman tayong problema kung hindi siya kumakain ng sardinas. Pero para ipakita mo yan, paano pa kaya kung pakainin ka namin ng pagpag? 'Di ba? Yan galing na nga yan sa lata. Eh ang pagpag, alam mo ba kung anong pagpag, Tito Mars? Yun yung mga leftover na pagkain na tinatapon sa basura tapos kinukuha ng mga kababayan natin para lang merong makain. You have to be very thankful that you have food na hindi mo kailangan magbasura para lang merong kang makain. At the same time, kung hindi mo kayang sabihin na lang natin kumain ng mga ganyan, hindi ba mas lalong enticing if you can just show everyone else na kumakain ka ng pagkain na sarap ka. Hindi yung pagkain na pinagdidirihan mo. At yung pagkain na kinakain mo, yung klase ng pagkain na nagpapatawid sa kagutuman ng mga kababayan natin na hindi mo naman natutulungan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo about dito sa mga content na ginagawa ni Tito Mars. Nakakatulong pa ba to? Tama pa ba to? O isa na rin kayo sa mga taong hindi natutuwa sa mga pinagagawa niya?